Iyon, ito na nga mga kababayan, mga alagad ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagpakalat na naman ng fake news. Ginawa na naman nila ng kwentong kutsero itong pagpunta ni Vice President Sara Duterte sa Hong Kong, mga kababayan. Nung nakaharap nga ni Vice President Sara Duterte itong mga OFW sa Hong Kong, talagang hindi magkamayaw, mga kababayan. Halos hindi na makapagsalita itong si Vice President Sara Duterte dahil nga sa hiyawan. Pero itong mga alagad ng mga bangag ay gumawa na naman ng fake news. Itong post na ito ay nagmula sa Team BBM 2022 KSE. Yan mula kay Gonzaga Galo. Ang sabi niya, #hala, ano kaya ramdam ni Sara sa sigaw ng OFW sa Hong Kong? Impeach Sara out. It's hard. It's hard. Talaga grabe Tapos dito sa baba, ang karugtong nito, BP Sara Duterte itinaboy sa Hong Kong. Sigaw ng mga OFWs. #akala ko ba lahat ng mga OFW sa Hong Kong ay makaduterte. Mali kayo. Napapahiya si Sara Duterte. Talaga namang grabe kayo makagawa ng fake news mga kababayan, para talagang, kasi minsan may mga naniniwala din pag nabasa nila sa social media paalala natin sa ating mga kababayan, hanggat wala kayong video, huwag kayong maniwala. Ang patunay niyan, mga kababayan, yung video. Pero minsan may mga video din mga edited, yung mga maiksi lang, kung saan kinukuha lang nila yung portion na kaya nilang gawan ng fake news, mga kababayan. Yan din yung ating babantayan. Ito grabe ito, mga kababayan. Talagang sigawan yung mga kababayan nating mga OFW sa Hong Kong. Nakiusap na nga si Vice President Sara Duterte na sana magsalita muna siya. Kasi halos hindi makapagsalita talaga si Vice President, mga kababayan. At nakiusap na rin itong si Vice President Sara Duterte na gusto niyang lumapit sa ating mga kababayan para makipagkamay. Pero sana daw, ayon kay Vice President Sara Duterte, huwag naman daw magkagulo. Dahil pinagalitan na itong si Vice President Sara Duterte ng Hong Kong Police dahil nga nagkagulo, mga kababayan. Kung halimbawa, yung si Marcos Jr. kaya ang pupunta sa lugar na yan, sa Hong Kong na yan, ganun kaya kainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan? Talaga naman, grabe, mga kababayan, talagang nakakaantig ng puso. Dahil nga sa pagmamahal ng ating mga kababayan kay Vice President Sara Duterte. At makikita naman natin, itong video na ito ay ipapakita natin kung gaano ba kamahal itong si Vice President Sara Duterte. At yung mga gumagawa ng fake news na katulad niyan, anong sabi nitong fake news na ito? Ulitin natin, basahin natin ulit. Team BBM 2022 KSE. Tapos mula kay Gonzaga Galo. #hala. Ano kaya ang ramdam ni Sara sa sigaw ng OFW sa Hong Kong? Impeach Sara. Out. It's hard. Walang ganong sigaw, mga kababayan. Kahit ang video na ito pinapakita yung nasa labas na talaga napakaraming tao. Tapos may karugtong pa sa baba, BP Sara Duterte itinaboy sa Hong Kong. Sigaw ng OFW. #akala ko ba lahat ng OFW sa Hong Kong ay maka-Duterte. Mali kayo. Napahiya si Sara Duterte. Yan talaga yung mga fake news na yan. Kung halimbawa, nababasa ng ating mga kababayan na wala naman silang alam, ikikwento nila ngayon, ganito pala nangyari kay Vice President Sara Duterte doon sa Hong Kong. Pinagtabuyan, tapos nagsigawan ng mga tao doon na impeach Sara. Para, mga kababayan, makita natin yung tunay na balita, manood kayo sa mga video na talagang yung tawag mga legit, hindi yung mga edited katulad nito, mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong yung pong tinatawag ang Philippine Vice President Sara Zimmerman Duterte.
Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari po siguro muna kayong maupo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Upo muna siguro para yung mga nasa likod makakita din. Kawawa naman yung nasa likod. Okay? Dahil kayo ay sumisigaw ng Duterte, suspended na kayo lahat bukas. Suspended kayo, suspended. Joke lang. Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang daldala natin, mamaya sa sobrang pagbibigay ng mensahe ay makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong Police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating pasasalamat ngayong araw na ito. We would like to thank the Hong Kong government and the Hong Kong Police for their cooperation, for their support to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at lahat ng mga first-timer na nakakita sa akin. Sabi nila, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Ay, Macau! Hello! Maraming salamat! Okay. Sabi niya, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. Tayong lahat yon. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin, pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil, ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? 4. 4 ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya, ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipina. Kaya, bago ang lahat, sabihin niyo sa lahat ng kaaway ninyo, Pilipina ako, maganda ako. Sabi natin, 'di ba?
para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna, ang pasalamat ko sa Hong Kong government, pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, para sa magandang araw na ito, at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Ha? Okay, suka. May dala sila para sa inyong lahat. Inutusan silang bumili ng suka. Nagdain taon silang sinamak. Sa gusto. Nagdala po sila og pinakurat. Kinsay gusto. Okay. Bagay na sa lechon Macau og pinakurat. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yang mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Ng Coke. I'm sorry. Totoo yan. Hindi joke yan, ha? Totoo yan. Alam nyo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Or less pa nga ata siguro? 5 pesos? O, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos, ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo, yan yun. Pero totoo yan, ha? Hindi, Coca-Cola, ha? Kasi kayo naman, pag sinabing Coke, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Papasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya, nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara.
Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Joke. Sandali lang. Alam nyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Kaso pwede ba na wag tayo magkagulo? Kasi kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Nasisigawan na niya ako kasi medyo nagkakagulo kami doon sa picture taking namin sa labas. So, pwede ba ako mag-hello lang, hello sa inyo, tapos wag lang tayo magkagulo kasi baka palayasin tayo dito. Ulitin ko, maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Dagan salamat, maayong udto sa inyong tanan. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, talagang makikita natin yung pagmamahal ng ating mga kababayan kay Vice President Sara Duterte. Nakiusap na nga ito na gusto niyang lumapit makipagkamay, tawag nito mga kababayan, makipag-shake hands sa ating mga kababayan, makipagkamay sa ating mga kababayan. Pero nakiusap si Vice President Sara Duterte na sana wag magkagulo kasi baka mamaya mag-uunahan mga kababayan dahil nga sa labas pala ay napagalitan na sila ng pulis Hong Kong dahil nga sa siguro gustong mag-uunahan yung ating mga kababayan na mga pagpa-picture kay Vice President Sara Duterte. Talagang pagkakataon naman talaga mga kababayan na mangyari yung ganon. Kahit naman siguro ako pag nakita ko si Vice President Duterte ulit, siguro makipag-selfie din tayo mga kababayan. Yun na nga sa mga nagpapakalat ng fake news, katulad ng itong grupo na ito, itong Team BBM 2022, KSA, siguraduhin nyo naman na hindi namin mailalabas yung totoong kwento. Katulad nitong sinabi ninyo, ulitin ko lang, basahin ko lang ulit mga kababayan. Siguro, ilagay ko na lang dyan sa harap ng screen. Hashtag hala, ano kaya, ulitin ko lang para mabubulol ako. Ito, hashtag hala, ano kaya ramdam ni Sara sa sigaw ng OFW sa Hong Kong? Impeach Sara out. It's hard. May naririnig ba kayo na sumisigaw? Na kahit isa man lang na impeach Sara? Wala mga kababayan. Ang sigaw ng ating mga kababayan sa Duterte. Yun ang totoong nangyayari. Tapos dito sa may baba, BP Sara Duterte itinaboy sa Hong Kong. Sigaw ng OFW. Hashtag akala ko ba lahat ng OFW sa Hong Kong ay maka Duterte. Mali kayo. Napahiya si Sara Duterte. Yun ang mga kababayan. May nakita ba tayo na itinaboy
si Vice President Sara Duterte. Bagkus mga kababayan, nakikita natin kung gaano kamahal ng ating mga kababayan na nasa Hong Kong si Vice President Sara Duterte. Nung sinabi nga ni VP Sara Duterte, maraming salamat sa inyong suporta sa nakaraang halalan hanggang sa darating panghalalan ngayong 2028. Grabe yung hiyawan ng tao mga kababayan. Talagang nakikita natin na inaabangan na yung darating na eleksyon ng presidential election ngayong 2028 mga kababayan. Sa mga nagpapakalat ng fake news, katulad ng mga grupo na ito, itong Team BBM, marami yan mga kababayan na makikita natin sa social media. Itigil nyo na yan dahil walang magandang mangyayari sa inyong mga paninira. Dahil ibubuking natin yan mga kababayan. Dahil nga, minsan talaga, pag may nabasa ito yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bihira lang, no? Mga busy sa trabaho, walang time sa social media, tapos pag lumabas sa kanilang wall, makikita nila na ganito, ganun ang nababasa nila, agad-agad silang naniniwala. Kaya itigil nyo na yan, hindi maganda yung ginagawa nyo, panlilin lang yan sa ating mga kababayan. Itong video na ito yung nagpapatunay na walang nangyaring tabuyan, walang nangyayaring sigawan, may nangyaring mga sigawan, pero ang sigaw Duterte. Walang sinisigaw na impeach Sara. Isang napakalaking kasinungalingan yan mga kababayan. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang tayo. Shoutout kay, magbabasa tayo ng mga pangalan dito. Shoutout kay Buyet Pedroso. Shoutout kay Zami Trabahada Cooper Senior ng Boracay. Shoutout kay Felix Buban. Binok TV Idol, Binok Kit TV, shoutout ha. Idol, shoutout na rin kay Paris Carlsin Gumis. Shoutout kay Ma'am Edisa Borby. Shoutout kay Mark Tanyika. Shoutout kay Noel Di Guzman. Kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan Bulacan. Kay Florencia Linor. Kay Ivan Livry. Kay Ali Gubar, shout out Ali Gubar. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, Katrina shout out. Shout out na rin kay Miraflor Suto, kay Faustino Halan, shout out na rin kay Mario Biron Cruz, shout out kay Minandro Tasal, Berhilio Kalahala at kay Tupats San Siro. Yun ang dito na lang muna. Once again, palakpakan natin ulit yung pagpunta ni VP Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. Talagang makikita natin yung pagmamahal ng ating mga kababayan sa mga Duterte mga kababayan. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.